Hello, my dear brothers and sisters in Christ. Welcome po sa Wednesday Habit. Bago po tayo mag-start, inaanyayahan ko ang bawat isa po na manalangin po muna tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat na naririto ka, Panginoon, sa kalagitnaan namin. Tunay nga, Lord God, na Ikaw ay tapat at dakila, makapangyarihan, Lord God, na wala makakakumpara, Lord God, sa iyong pangalan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord God, nawa, Lord God, magbigay ito, Panginoon, Lord Jesus, O God, ng, Lord God, fruits, Panginoon, Lord God, sa lahat, Lord God, na nakikinig, Panginoon, Lord God, ma-empower, Lord God, ang bawat isa sa pamamagitan, Lord Jesus, O God, ng aking bibig, Panginoon, Lord God. Lord, I deny myself, Lord God, and I acknowledge you, Panginoon, Lord God. We thank you so much for your Lord Jesus, fresh manna, Lord Jesus, O God, of Lord Jesus, O God, revelation, and also, Lord God, the fresh manna, Panginoon, Lord Jesus, O God, of anointing, Panginoon. We bless your holy name. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Then, ang topic po natin ngayon is from the book of 2 Corinthians 12. Then, hindi ko na po babasahin isa-isa. Kung meron po tayong Bible, pwede po nating buksan po yun para makasunod po kayo sa sasabihin ko po. Then, ito po is letter siya ni Paul sa mga Corinthian. Ibig sabihin sa mga believer na sa Corinthian is a church. Then, dito pinapakita yung sincerity ng heart ni Paul, yung love niya dun sa mga tao. Then, dito hinighlight niya rin sa book na ito na meron daw siyang kilala na Kristiyano na dinala daw ng Panginoon dun sa ikatlong langit. 14 na taon na daw ang nakakalipas. Siya'y dinala sa paraiso. Pero ang sabi dito, Diyos lamang ang nakakaalam kung ito'y pangitain lamang o nangyayari. Di pa po yung sa story po ni Saul na naging Paul. Naniwala siya nung nakita niya si God na, di ba, na nung time na yon, talagang nakikipag-away siya sa mga Kristiyano, pumapatay din siya. Grabe niya i-persecute yung mga Christian noon. Pero nung nagkaroon siya ng first encounter kay Lord Jesus, doon na bago yung kumbaga doon siya na naniwala. Doon na bago yung ihip ng ng hangin. Then kasi syempre, 'di ba, hindi natin papaniwalaan hangga't hindi natin nakikita yung isang bagay na yun. Then dito sa 2 Corinthians 12, pinapakita dito na yung mga na-experience po natin sa soaking, na-experience po natin sa pagdwell natin sa Panginoon, ay nangyayari po talaga. Dito hina-highlight na meron talagang miracle and signs and wonders na ginagawa ang Panginoon. Na sa Kanya po is wala talagang imposible. Hanggat hindi po natin bibigyan ng limit yung kayang gawin ng Panginoon. Ano po yan? Wide, kumbaga, how wide, how long kayang mag-perform ng Panginoon. Kumbaga, i-demonstrate niya yung kapangyarihan niya sa bawat isa sa atin. Pero kasi nagdedepende yan sa faith na meron ang bawat isa po sa atin. Kung maniniwala po tayo na kaya talagang iparana sa iyo ng Panginoon yung mga bagay na yun, ipaparanas niya po talaga yun sa inyo. Pero syempre, di ba po, maraming beses na natin naranasan ang Panginoon, marami na tayong nakita na signs and wonders. Pero bakit hanggang ngayon nagkakaroon pa rin po tayo ng doubt sa mga mga nararanasan natin sa mga oras na ito? Kailangan na wag po tayo magkaroon ng doubt, kasi 'di ba yung mga
yung mga disciple dati ni Lord Jesus, matagal niya nang nakasama yung kumbaga matagal na nilang nakasama si Lord Jesus. Nakita na rin nila yung mga signs and wonders, pero up to the end pa rin, meron pa rin silang doubt. 'Di ba nung time na dininay ni Peter na 3 times si Lord Jesus? 'Di ba marami doon na nagkamali po talaga. Then dito naman is sa naman po, sa 4, sabi dito, narinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin nino man. Pinagmamalaki ang taong iyon, hindi ang aking sarili, maliban sa aking kahinaan. Grabe yung sobrang proud si Paul doon sa nakaranas. Hindi naman minention dito kung sino yun, pero sobrang siya, proud siya dun sa sa taong yun. Then highlight dito na meron daw mga iba-ibang salita. Iba-ibang salita, maaring tongues ito, hindi daw basta-basta mabibigkas ni naman. Ayun. Kumbaga, praise God sa mga nakaranas na ng mga bagay na ito, na ng mga nabuksan ng mga mata, na experience yung kaharian ng Panginoon, yung presensya niya. Tunay nga na dapat mong ipagmalaki na ginawa ito ng Panginoon. Hindi naman sa pamamagitan ito ng mga gawa natin, kundi ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng pribilehiyo para maranasan mo yung mga kagilagilalas o yung mga magagandang bagay na sa presensya niya lang natin matatagpuan. Then ang pinaka po dito, number 1 kong point nga po is yung miracles and signs and wonders. Ito yung new dimension ng presensya ng Panginoon. Yun yung hina-highlight ko lang po. Then next naman, yung second point ko is yung in your weakness, God is your strength. Kasi may mga bagay na pinapahintulutan yung Panginoon sa bawat buhay natin. Kasi may dito, may nakalagay dito is thorn in the flesh. In every difficulties that we encounter, sickness man ito, tanikala man na inalaw ng Panginoon na mailagay sa iyo sa paa mo man ito, o kumbaga yung mga bagay na yun na kung saan ka nahihirapan sa mga oras na ito, kasi ang nais ng Panginoon na i-deny natin yung sarili natin. Kumbaga yung doon sa mga kahinaan kasi po natin, doon po nag-move po talaga ng sobra yung Panginoon. Kasi minsan pag sobrang tiwala po natin sa ability na meron tayo, sa kaya natin gawin, sa strength or sa character na meron po tayo, minsan kasi ang tiwala na natin doon na sa sarili natin. Pero kung magpapakumbaba tayo sa Panginoon na apart from Him, we are nothing, siya talaga po yung gagawa. Yun nga po yung sinasabi ko na ito yung crucifying the flesh and acknowledging the Lord. Na kaya may mga nararanasan tayo, mga sakit, kasi gusto ng Panginoon na humingi po tayo ng tulong sa Kanya, na aminin natin na wala po talaga tayong kayang gawin kung wala siya sa piling po natin. Kaya wala po talaga tayong karapatan na magmalaki, kasi ang bawat isa po sa atin ay instrumento ng Panginoon, na ang kaya lang po na talaga nating ipagmalaki is yung kapangyarihan niya, yung kaya niyang gawin, at yung mga bagay na pinaparanas po sa atin ng Panginoon. Tapos yung naman po,
Yung next naman po is sa 2 Corinthians 12 verse 9. He said to me, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." Marami kasing story dun sa sa Bible, lalong-lalo na dun sa Genesis about yung kay Joseph na 'di ba po, grabe yung naranasan ni Joseph na paghihirap, pinagkanulo siya ng mga kapatid niya, muntik siyang patayin at tas binenta pa siya. Tapos nagkaisa yung mga kapatid niya para gawan siya ng negatibo dahil doon sa jealousy na na nararanasan ng mga kapatid niya. Pero yung na yon, yung moment na naranasan yun ni Joseph, hindi talaga siya hindi siya nagmalaki sa Panginoon. Kumbaga, 'di ba yung time na nakulong siya, humihingi talaga siya ng tulong sa mga tao doon. Kumbaga, doon pa rin yung pagpapakumbaba ni Joseph hanggang sa dumating yung point na muli silang nagkatagpo, magkakapatid, kasi dumating na yung taggutom. Kasi nga may time, 'di ba, nagkakaroon ng conflict yung mga kapatiran, nagkakaroon ng mga struggle, may mga nararanasan tayong mga testing. Kahit ganun pa man po, merong pa rin ginagawa yung Panginoon sa isang sa isang libro. Kumbaga hindi natin alam yung ending ng isang story. Pero ang kailangan lang po is magtiwala tayo sa Panginoon na maaring ang bawat isa po sa atin ay gamitin. Kasi nga, 'di ba, pag may mga moment or may time na natitest po tayo or may mga persecution po tayong nararanasan, ang nangyayari is nasasaktan tayo, nagigrieve yung heart natin. Pero may purpose yung lahat ng yon. Kasi nga ang katumbas nga ng mga, 'di ba, ng mga testing is pa rin, blessing pa rin ang katumbas niyan. Basta nandoon lang tayo lagi sa right side sa tamang position dun sa dapat right yung heart mo sa Panginoon para hanggang sa huli siya yung siya po yung kakampi natin. Wag tayo basta magpapaapekto sa mga naririnig o mga nararanasan po natin sa buhay natin, kasi ang lahat ng yan temporary lang, lahat ng yan malalampasan din po natin yan. Kaya katulad nga po ni Paul na matindi yung pagmamahal niya, yung pag-encourage niya dun sa mga tao, ganun din po yung gawin natin para din po sa ating mga kapatiran. Then yun nga, pag may moment po tayo na nararanasan na hindi nyo na po kaya, or nasaktan po talaga kayo, or parang puro negative na yung naiisip, or nagkakaroon ng anxiety attack, lapit lang po tayo sa Panginoon, then sabihin natin, "Lord, please help me." Ibig sabihin, suko ka na. Kumbaga, hindi na ikaw yung gagawa ng sariling paraan o pamamaraan, kundi si Lord na kumbaga pinagkakatiwala mo na sa hands ni Lord. Siya na yung gagawa o gagalaw doon sa buhay mo. Tunay nga, hawakan ka niya at itatawid ka niya doon sa mga bagay kung saan ka nahihirapan. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Then next naman, yung last point ko is yung apostle character. Tapos demonstration of power and perseverance. Yung po dito, how good the heart of Paul dun sa mga tao. Kasi
dito kasi in-emphasize niya yung mga um, in-emphasize niya yung own motive and direction ng mga tao. Yung may mga siya, may nabanggit po siya dito na mga yung mga kasalanan. Sabi niya po dito sa sabi niya po dito sa 19, akala ba ninyo'y pinagtatanggol namin ang aming sarili? Hindi. Nagsasalita kami sa harapan ng Diyos ayon sa kalooban ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti ninyo. Ayun. Grabe yung compassion ni Paul dun sa sa mga tao. Hindi niya iniisip yung yung sarili niya. Grabe yung nararamdaman niyang pag-ibig doon sa brothers and sister niya na tapos dun po sa sa 20 sa D, sabi niya, baka matagpuan ko'y pag-aaway-away, pag-iinggitan, pag-alitan, at pagmamaramot, pagsisiraan, at pagtitiisan, pagmamataas at kaguluhan, pakikiapid, at kahalayang hindi ninyo pinagsisisihan at tinatalikuran. Ito naman po yung moment na dapat po i-check po natin yung heart natin, yung sarili natin, kung yung mga kasalanan na ito is active pa po sa sa puso po natin, kung nananahan pa rin po ba tayo sa mga ganito, diba? Na-mention nga po dito yung marites, yung yan po, yung kasi yung mga ugali na ito o mga carnal things na ito is hindi po talaga siya galing sa sa Panginoon. Ito kailangan natin to na na iwaksi, kumbaga naka po ito warning, kumbaga naka red flag na dapat na tanggalin talaga natin to sa sa sistema natin, sa spirit, soul, and body natin. Kailangan po matanggal sa puso natin yung mga latak ng kasalanan. As you decide naman po God is willing na baguhin ka, totally i-transform ka. Not by your own strength, not by your own power, kundi doon sa ability o sa kapangyarihan ng Panginoon na sumasa atin, na lagi nating isipin na we are a temple of the Holy Spirit. Tapos nga po, dapat na kung merong mga bagay or mga kasalanan na umuulit-ulit sa sa atin, pwedeng ang gawin natin is ipag-fasting po natin ito, o kaya naman i-lay down po natin sa Panginoon, iiyak natin sa Kanya na ayaw na natin maulit yung mga bagay na yun. Kasi di ba po lahat tayo nag-healing and deliverance, dapat po yung time na pagtapos ng healing and deliverance, pag huminga ka, di ba ang puso mo sobrang gaan, tapos talaga siya, malinis. Kumbaga pag huminga ka, banayad, walang sabit, di ba po? Kailangan ma-maintain po natin yung purity ng puso po natin. Kasi po pag na-maintain po natin yun, kasi di ba po na-mention po sa Bible, God is holy, you must be holy. Na kailangan po is merong partnership sa Panginoon na ko lang po kasi may mga na-mention po kasi na to na ang kaligtasan daw wala doon sa sa gawa. Yes, tama po yun. Kasi si Lord namatay siya sa cross, hindi sa kumbaga hindi sa kakayahan ng kahit sino, kundi ang Panginoong Jesus namatay siya para sa atin. Pero once na nagkakasala tayo, wag nating isipin na hindi agad tayo ligtas. Kasi matindi yung ginawa ng Panginoon na because of His great love, He covers the multitude of sin. Wag nating limitahan yung
salvation o yung eternal life na binigay sa atin po ng Panginoon. Huwag po tayo maging literal or critical ang ano po natin. Dapat meron tayong faith na 101% naniniwala tayo na ligtas tayo. Pero meron naman po nababato na dahil sa grace ni Lord, hindi na kailangan ng mga gawa